Okay, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat, mga kapatid. Tunay nga napakabuti ng Panginoon at patuloy na binibigyan niya tayo ng buhay at kalakasan. So, welcome po ulit sa ating pag-aaral. Patuloy po tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon. At ituloy natin yung ating pinag-uusapan tungkol sa kasalanan. Paano at kailan ba tayo nagkakasala. So, last meeting, pinag-usapan natin na ang tao ay nagkakasala kapag alam niya yung dapat niyang gawin na mabuti, ngunit hindi niya ito ginagawa. Siya ay nagkakasala. So nakita natin ang minsan meron pala tayong nagagawang kasalanan, ngunit hindi natin namamalayan dahil hindi natin ginagawa yung mabuti. So ganun din, pinag-usapan din natin another thing na kung bakit tayo nagkakasala, yung pagkawala ng pananalig sa ating Panginoon. So inutusan tayo na manalig tayo sa Diyos, kaya nga sa ating iwasan tayo ay hindi nanalig. Tayo rin ay nagkakamit ng kasalanan. Kaya nga once na tayo ay naging makasalanan, may mga consequence po ang Biblia na sinasabi. At dito sa ating pag-uusapan ngayon, nasa episode 36 na po tayo. Ang isa pang uri ng kasalanan ay ang pagiging disobedience o pagsuway. So, ang pagsuway ay kasalanan din kasi tatandaan natin sa unang pagkakataon ay sumuway ang babae sa utos ng Diyos na huwag kang kakain sa punong kahoy, sa bunga ng punong kahoy nang bibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. So, sinuway niya yon. At simula noon, ay nagkasala na yung sangkatauhan. Kaya nga sa atin, isang malaking kasalanan ang pagsuway. So, sabi ni Samuel, Propeta Samuel sa 1 Samuel 15 verse 23, sabi rito, ang pagsuway sa kanya ay kasing sama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo ay tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh. So ito yung panahon na si King Saul ay tinanggalan ng kapangyarihan bilang hari. Kaya sabi rito, itinakwil ka na rin niya bilang hari, sabi ni Propeta Samuel kay Saul. Pero kung titingnan natin dito, ang matindi pala ang kasalanan, ang pagsuway sa utos ni Yahweh, sa salita ni Yahweh, sabing ganon, o salita ng ating Diyos. Kaya nga kung si Saul ang unang naging hari ng mga Israelita, ito yung unang hari ng United Israel kasi after ng ni Saul, nagkaroon ng David, nagkaroon ng Solomon, and after ni Solomon, hindi na po sila united. So nagkaroon na po ng partition ang 12 tribes ng Israel, yung 10 napunta na sa north, yung south yung 2 tribes napunta sa south. So yung 10 tribes po ay na lupig, na wala na. Kaya nga yung pag pinag-usapan ngayon sa panahon natin ang Israel, it's pertaining doon sa two tribes of Israel. Kaya nga dito si King Saul ang unang napiling hari na mamahala sa mga Israelita. At nung time na yon, after ng mga hukom, ng mga judges, talagang si Saul ang binigyan ng pagkakataon na mamuno sa mga Israelita. Kaya nga dito, kaya nakita ni Propeta Samuel na kung papaano nagagalit ang Diyos sa mga hindi sumusunod sa Kanya. Yung mga matitigas ang ulo, yung mga hindi nakikinig o para bang sumusuway lagi sa ating Panginoon. Kaya nga ang sabi rito, ang pagsuway o yung pagiging disobedience sa Diyos o sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam. At ang katigasan ng ulo ay tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Alam natin ang pangkukulam o pagsimba sa Diyos-Diyosan, kung titingnan natin sa Revelation chapter 21 verse 8, kabilang sila doon na mapupunta sa dagat-dagatang apoy na hindi namamatay. Kaya nga kung tayo ay hindi sumusunod sa Diyos na lumikha sa atin, tayo po ay nagkakasala. Kaya nga ang parusa ay sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga, paano natin malalaman ngayon bilang tao na nasusuway natin
yung utos ng Diyos. So ito yung hindi natin namamalayan. Maraming tao ang sumusuway sa Diyos dahil hindi nila pagkaalam doon sa mga bagay na iniutos ng Diyos. Nagagawa nila yung pagsuway dahil wala silang idea kung ito ba ay utos o hindi ng Diyos. Kaya mahalaga sa atin yung pinag-usapan natin last meeting na mahalaga yung mag-aral. Mabuti pala yung mag-aral ng salita ng Diyos, ngunit hindi natin ito ginagawa. So tayo ay nagkakasala sa kadahilan ng meron pala siyang sinasabi na dapat nating gawin na hindi natin nagagawa. Yung mga bagay na pinagbabawal niya, nagagawa natin, kaya tayo ay nagkakasala. So yung pagiging disobedience o yung laging sumusuway sa ating Panginoon, excuse me po, ay nagiging dahilan yan para tayo ay maparusahan. Kaya nga ang kasalanan, ang bunga ng kasalanan ay kaparusahan. Sabi nga sa Romans 3:23, lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga yung pagkakaroon natin ng kasalanan ay sinasadya man o hindi, laging may kaparusahan. Sabi sa 6:23, ang sabi roon ay ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. The wages of sin is death. Kaya nga tayo, kung tayo patuloy na makakaalam ng salita ng Diyos, so makakaiwas po tayo sa kaparusahan dahil sa pagsuway. So alam naman natin, si Eva nagkasala, nagkapinarusahan ang sanlibutan dahil sa pagsuway niya. So mapansin natin, yun yung unang naging dahilan kung bakit tayo ay nasadlak sa makasalanang sanglibutan ito, at kung bakit din tayo naghihirap dahil tayo may kamatayan, bakit tayo mga lalaki trabaho ng trabaho, bakit ang mga babae nahihirapan manganak at maglihi. So ito yung resulta ng parusa ng Diyos sa atin. Kaya nga sa pagsuway, number 1 ay nagiging makasalanan tayo. So yung pagiging disobedience ay hindi po maganda para sa atin sa harap ng Diyos. So alam natin ang Diyos bilang creator, meron siyang tinatawag na law code. Yung law code na yan, anong iniuutos ng Panginoon ay dapat nating sundin. So alam naman natin na ang Diyos na gumawa sa atin ay merong law o meron siyang batas na ibinibigay sa ating mga tao. Sabi po doon sa Mangaral 12:13, ang sabi doon, matapos mong marinig ang lahat ng bagay, matakot ka sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So yung the whole duty of man is to obey God. Kaya nga kung tayo ay nagiging disobedience, yung duty natin hindi natin nagagawa. Kaya nga kung tayo ay paparusahan ng Panginoon, so meron tayong participation kung bakit tayo parurusahan dahil hindi natin nagagawa yung mga bagay na iniuutos niya at meron siyang pinagbabawal na ginagawa naman natin. Kaya nga kung tayo mga kapatid ay patuloy na sasalungat o hindi susunod sa ating Panginoon, tayo po ay patuloy na magkakasala. So ang katigasan ng ulo kasi ang nagiging dahilan ng pagsuway din. Kaya sabi rito, ang katigasan ng ulo tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, kalintulad pala ng pagsamba sa Diyos-Diyosan ang katigasan ng ulo. Kaya nga mga kapatid, kung tayo patuloy na magmamatigas at hindi susunod sa ating Panginoon, kasama rin tayong maparusahan kasi ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ayon sa Revelation 21:8, ang sabi ron, kabilang sila doon sa dagat-dagatang apoy o itatapon sila doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga mga kapatid, para makaiwas po tayo sa mga parusa ng ating Panginoon, tingnan natin mabuti o alamin natin sa sarili natin na tayo ba talaga ay sumusuway sa Diyos? Tayo ba talaga ay sumusunod sa Diyos? So alin man sa dalawa na yon, kapag merong iniutos ang Panginoon na hindi natin nagawa, considering ikaw ay sumusuway. At kung alam mo na, kung mapansin natin, kung alam mo na ito yung salita ng Diyos na itinuturo sa atin para ikaw ay hindi mapahamak, and then dahil sa katigasan ng ulo mo, hindi mo ito sinusunod, talagang parurusahan tayo. So alam naman natin ang sabi ng Panginoon sa unang utos sa mga Israelita,
Huwag kang sasamba maliban sa ibang Diyos. Si Yahweh lamang. At ang pangalawang utos niya, sabi, huwag kayong maggagawa ng anumang larawan, nilikha mula sa langit, sa lupa, o sa ilalim ng lupa, o saan man na ng larawan para sambahin. So, ibig sabihin, minsan ganun pa rin yung attitude natin. Nagagawa pa rin tayo ng mga rebulto, larawan, o image para sambahin. At ang sabi nga doon, wag nyo siya lang sasambahin at paglilingkuran. So, dalawang bagay yung ginagawa natin sa rebulto. Actually, sinasamba natin, niluluharan natin, pinaglilingkuran natin, nilalagyan natin ng kandila, sinasabitan natin ng bulaklak, binibihisan, ginagala. So, yun yung mga paraan na hindi natin namamalayan kasi ayaw pala ng Diyos ang sumasamba ka sa ibang Diyos maliban sa Kanya. Kaya nga sa atin, kung tayo ay patuloy nagmamatigas ang ulo o bagamat alam na natin na bawal o narinig mo na bawal at nakita mo, nakasulat sa Biblia na bawal na iniutos ng Diyos, and yet patuloy pa rin tayo sa paggawa, talagang parurusahan na tayo ng Panginoon. Imagine natin si Saul, isang karangalan yung maging kauna-unahang hari ng Israel. Kaya nga kung tayo ay pinagtiwalaan ng Diyos sa ganitong bagay, Diyos din pala ang pwedeng magtanggal ng ganitong klaseng karangalan sa atin. Kung tayo ay patuloy na susuway at magmamatigas yung ating kalooban, yung magiging matigas ang ating ulo. Kaya nga sa pamamagitan ng banal na kasulatan, tayo po ay natututo ng mga bagay na dapat at hindi dapat gawin ng isang tao para hindi siya mai-consider na makasalanan. Kaya nga sa atin, gaano karami kaya ang taong sumusuway sa sanlibutan ito sa Diyos? Gaano kaya karaming tao ang inutusan ng gawin ng isang bagay and yet hindi pa rin niya ginagawa. Kaya nga kung tayo ay nagiging katulad ng mga ganitong tao, tayo po ay tiyak na parurusahan. At ang matindi rito, ang Diyos ang nagsabi na itatapon sila sa dagat-dagatang apoy. So tatanggalan ka talaga ng karangalan, tatanggalan ka ng kaligtasan, at ang mangyayari sa atin ay kaparusahan. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo ay sumusuway sa ating Diyos at nagmamalaki sa ating Diyos, so tayo po ay nagkakasala. So ang tulong po ng banal na kasulatan sa ating mga tao ay matanggap natin yung instruction ng ating Panginoon. So bagamat na andyan ang banal na kasulatan, nakikita natin, nababasa natin. So pag hindi po tayo nagkaroon ng effort na buksan, basahin, alamin, ay tiyak na mamimiss natin yung mga bagay na ipinagagawa ng Diyos kung bakit tayo ay nakakasuway sa Kanya. At kung hindi natin kayang alamin o maunawaan ang Biblia, so marami pong manggagawa ang Panginoon sa sanlibutan. Maging open lang tayo sa kanila at tanggapin natin sa buhay natin yung salita ng Diyos upang tayo ay mabago. Kasi nga ang katigasan ng ulo rin ang dahilan na kung bakit hindi ka pa rin mababago, kung bakit parurusahan ka pa rin. Kasi ang katigasan ng ulo rin ang nagiging hadlang kahit alam mo na yung isang bagay ay hindi natin ito ginagawa. Kaya nga kung tayo ay magmamatigas ang ulo, patuloy natin susundin natin yung ating sarili. So malamang na may kaparusahan tayong mararanasan. So matindi ang parusa sa mga taong sumusuway. So sa Biblia napakarami pong sumuway sa banal na kasulatan at napakarami pong napahamak dahil sa banal na kasulatan. So alam natin ang Diyos, ang original design niya ay sumunod tayo sa Kanya mga pinag-uutos. Kaya nga the whole duty of man is to fear and obey God. So maganda yung alam na natin kung bakit pala ako tao, para matakot at sumunod sa Diyos. Ngayon ang maraming example tulad ni Noah, mapansin natin. Kasi after nagkasala ang sangkatawan dahil sa pagiging disobedience ni Adam and Eve, actually si Eve ang nauna, natukso lang ni Eve si Adam. So pinarusahan din si Adam. Pero kung mapansin natin dito, number one case kung bakit may kasalanan, kung bakit may kamatayan,
kung bakit tayo naghihirap is disobedience. So yung paglabag ni Eva doon sa pinagbabawalan Diyos. So after nung lumaganap ang kasamaan, nilipon lang Diyos ang sangkatawan sa pamamagitan ng baha. At yung baha ang naging dahilan ng judgment ng Diyos sa sangkatauhan na lahat ng gumagawa ng pagsuway at lahat ng gumagawa ng kasamaan. Kaya nga after nun, pumili siya ng isang matuwid na tao upang palaganapin muli yung original design ng Diyos sa atin na gumawa tayo ng mabuti sa pamamagitan ni Noah at ng kanyang pamilya. Pero later on, napansin natin na bumalik muli sa kasamaan ng mga tao nung dumami na uli. And then, ang Panginoon gumawa ng paraan na muling ibalik yung original design niya. Pinili niya si Abraham para i-lead yung tao ay sa kalooban ng Diyos. Subalit, dumating din ang point na naging masama rin itong chosen people ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Tinatawag na Israelita. Kaya sa pamamagitan din ng kasamaan ng sanlibutan ito, nanahimik ang Diyos for almost 500 years, hindi na siya nagsalita sa sangkatawan dahil sa paulit-ulit na ginagawa ng Diyos na pagsuway, ng tao sa Diyos na pagsuway. Alam naman natin ang istorya ng mga Israelita, pag nagwawagi sila, nagse-celebrate sila, balik naman sila sa Diyos-Diyosan. And then makikita naman nila ng Diyos yung kanilang ginagawa, sumasamba na naman sila sa Diyos-Diyosan, ipatatalo na naman sila, ipagegera na naman sila, and then maghihirap naman sila, and then muli sila magsisisi ba, and then pag tinulungan sila ng Diyos, balik uli. Kaya nga nanahimik po ang Diyos sa mahabang panahon, almost 500 years, kasi huling propeta ang nagsalita sa pamamagitan ng Nehemiah nung time na pinabalik na sila sa Jerusalem. So ito yung panahon ni Prophet Nehemiah, year 444 BC. And after noon, hindi na nagsalita ang Diyos sa tao. At muling nakipagtipan ang Diyos sa atin dahil nakita na niya ang tao talaga ay likas ang pagsuway sa ating Diyos. Kaya bumalik ang awa ng Panginoon sa atin. Pinadala niya ang kanyang anak. Pinadala niya si John the Baptist para ihanda ang dadaanan ng anak upang tayo ay maibalik muli sa original design ng Diyos sa atin, na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Originally, ang design ng Diyos sa kay Eva at kay Adan ay walang kamatayan, buhay na walang hanggan. Kaya nga kung tayo ay inaabot muli ng Panginoon ngayon, so ang gusto niya maibalik tayo sa original design niya sa atin, na magkaroon ng buhay na walang hanggan. At habang tayo ay namumuhay sa sanlibutan ito, ay makapamuhay tayo ng matuwid o gumawa tayo ng mabuti, kasi ang design ng Diyos sa atin ay gumawa ng mabuti. At tayo ay patuloy na lumakad sa kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung tayo ay nagkakasala at tayo ay sumusuway pa rin sa Panginoon, so patuloy tayong magkakasala. So binigyan tayo ng Diyos ng solusyon sa ating mga kasalanan. At binigyan din na tayo ng pagkakataon muling makabalik sa presensya niya at patuloy na ma-experience natin yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng anak. Kaya nga, nung nanahimik ang Diyos sa mahabang panahon, siya muling nagsalita sa atin o nagbigay ng tagubilin o nagbigay ng instruction sa atin sa pamamagitan ng anak. Upang kahit tayo nagkasala dahil doon sa utos ng Diyos, yung tinatawag na lokod, tayo ay mapunta rin sa buhay na walang hanggan. Ito naman ay sa pamamagitan ng law system. Yung law system na tinatawag na yan sa under ng grace, sa pamamagitan ng requirements ng Panginoon para tayo ay makarating sa heaven kahit tayo naging makasalanan. So tayo po ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ganun kabuti ang Panginoon, mga kapatid, kaya nga sa atin. Sa panahon na ito, so under na tayo ng grace dispensation. Hindi mo na kailangan 100% na gawin yung law. Pero still, tayo ba ay sumusuway pa sa kalooban ng Diyos na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan?
Tayo ba ay nagmamatigas pa sa Kanya? O matigas pa rin ba ang ulo natin na bagamat meron ng kapatawaran ng kasalanan, tayo ay hindi sumusunod dito para mapatawad? Kaya nga yung magiging kasalanan ng mga tao, ang kaparusahan ng mga tao ay nakabase sa iyong ginagawang pagsuway sa mga tagubili ng ating Panginoon. So, yung mga gumagawa raw ng kasalanan, sabi dito sa Kawikaan chapter 8 verse 35, sabi dito, sa 35 to 36, sabi dito, pagkat ang nakakasumpong sa akin ay nakakasumpong ng buhay, at ang kalooban ni Yahweh ang kanyang nakamtan. Ngunit ang hindi makasumpong sa akin, sarili niya sinasaktan, ang napupuot sa akin, iniibig niya ay kamatayan. So pag sinabing nakasumpong o natagpuan niya ang turo ng ating Panginoon, o nakilala niya ang Diyos sa madalit salita, ang sabi, makakasumpong siya ng buhay. So ang buhay na ito, ang tinutukoy na buhay nito ay buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi makasumpong sa akin, yung hindi siya sumunod sa Kanya, yung hindi makakilala sa Kanya, sarili niya ang sinasaktan at sinisira. At ang napupuot sa Diyos, ang sabi, iniibig ay kamatayan. So, isang palatandaan ng pagkapuot sa Diyos o yung hindi mo pagsunod sa Kanya. Para bang lumalaban ka sa Kanya. Ang isang dahilan kung bakit makikilala natin na tayo ay ayos sa Kanya dahil hindi natin siya nasusumpungan o hindi natin siya pinakikinggan, hindi natin siya sinusunod sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, makikita natin yung sarili natin ngayon dito. Ako ba ay naghahanap ng kamatayan o naghahanap ng buhay? Kaya nga kung tayo ay nagiging masuno rin sa ating Diyos, ang sabihin na susunod na natin siya, nasumpungan na natin siya. So natagpuan natin kung ano ba yung sino ba yung Diyos na lumikha sa atin, ano ba yung gusto ng Diyos para sa atin, ang mga nilikha. So ibig sabihin, nakarating tayo sa punto na nakilala natin siya o nasumpungan na natin siya. Kaya nga kung patuloy tayong magmamatigas, patuloy tayong susuway, ang sabi, tayo ay napupuot sa Kanya at ang iniibig natin ay kamatayan. So, maliwanag yung sinabi ng Biblia sa atin. Si Haring Solomon, isa sa pinakamatalinong taong dumaan sa mundong ito. Siya yung kasi yung talino niya ay hindi mula sa Kanya, kundi mula sa ating Panginoon. Kaya nga sa atin, si Solomon din ay naka-experience din ng pagsuway. Kaya nga hindi po siya nagtagumpay bilang isang mabuting hari. So, alam naman natin ang utos ng Diyos, huwag kang mag-aasawa ng ibang lahi upang ang templo ng Diyos ay hindi mapasok ng mga Diyos-Diyosan. So, si Solomon ay nag-disobey din. So, si Solomon ay nag-asawa ng napakarami. Imagine natin, 1,000 ang kanyang asawa at yung mga asawa na niya ay naglagay din ng mga Diyos-Diyosan sa loob ng templo. Kaya ang si Solomon ay nagalit din sa kanya. Ang Diyos ay nagalit din kay Solomon. So, yung pagsuway talaga ay mahirap. Kaya nga pag tayo ay sumusuway sa Diyos, hindi natin siya nasusumpungan, iniibig natin ay ang kamatayan. Kaya nga sa atin mga kapatid, isang paalala ng Diyos. Kaya yung masasama na tinutukoy ng Diyos dito sa sanlibutan, ay ito yung mga taong suwail. Yung mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Kaya nga dito, sabi sa Isaiah 39, darating na ang araw ni Yahweh. Malupit ito at naglalagablab ng matinding puot upang wasakin ang lupain at ang masasama ay lilipulin. So lahat tayo parurusahan kung masumpungan tayo na tayo ay masasama o yung mga taong suwail, yung mga taong matitigas ang ulo, mga taong hindi sumusunod sa ating Diyos. Kaya nga, lilipulin daw tayo ng ating Panginoon pagdating ng araw na yan. Nasabi, matinding puot, nag-aalab at matinding puot, yung galit ng Diyos para wasakin tayo, wasakin ang sanlibutan, kasama yung mga masasama. So, tayo po ay makakaiwas sa kalalagayan na ito kung patuloy tayong susunod sa ating
Diyos. Kaya nga sa atin ang pagsuway ay kabilang o para bang kahalintulad ng ang sabi, pagsamba sa Diyos-Diyosan at pangkukulam. So alam natin ang pangkukulam ay isang gawang masama. Kaya nga kung tayo ay magiging katulad nila, matinding puot ang ilalapat sa atin ng Diyos. Sa Isaiah 59, nasabi rin dito, kung bakit pala hindi dinirinig ng Diyos ang ating mga panalangin dahil sa ating pagsuway o sa ating mga kasalanan. Pero alam niyo ba na may kakayahan ang Diyos na iligtas ka kahit tayo ay sumusuway sa Kanya? Sabi sa Isaiah 59 verse 1 and 2, sabi ni Isaiah sa mga Israelita, tingnan nyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. So may kakayahan ang Diyos na iligtas tayo. Ang sabi, hindi siya bingi upang hindi marinig ang inyong mga hinaing o inyong mga daing sa Kanya. So alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan, ano man ang ginagawa natin, alam niya, ano man sinasabi natin ay narinig niya. Pero merong instances na hindi niya didinggin ang ating panalangin o hindi niya didinggin ang sino man sa atin kung tayo ay magiging masama. Kaya sabi sa verse 2 ng Isaiah 59, ang masama ninyong mga gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos, nagkasala kayo, kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo naririnig. So may reason pala kung bakit hindi dinidinig ng Diyos ang ating panalangin. Dahil naging masama tayo. Dahil hindi tayo naging masunurin o hindi tayo sumunod sa ating Panginoon. Sa halip, ang ginagawa natin ay puro kasalanan. Kaya nga sabi kong siya ay may kapangyarihang iligtas tayo at marinig ang ating mga hinain. So bakit minsan mistulang bingi siya sa atin? Ito pala dahil sa ating pagsuway. Ito pala dahil sa ating mga kasalanan. Ito pala dahil sa masasama nating mga ginagawa. Kaya minsan, ang tao nagagalit pa sa Diyos. Bakit hindi niya ako dinidinig? Lagi naman ako nananalangin. So, bago siguro tayo manalangin, tiyakin natin muna ang sarili natin. Tayo ba ay consider na masamang tao? Tayo ba ay consider na, kinoconsider ba ng Diyos na tayo ay masuwayin o gumagawa ng mga masamang bagay? So, yun pala ang dahilan. Alam niyo ba kung bakit yung kasamaan bakit nakakagawa tayo ng kasamaan? Dahil hindi natin alam kung ano yung mabuti. Hindi natin alam kung ano yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos. So, ang kasalanan, ang dahilan ng pagkawalay natin sa Diyos. So, totoo naman kasi after nung nagkasala si Eva at si Adan, pinalabas siya doon sa paraiso kung saan nandoon ang presensya ng Diyos kasi nung dumating ang panahon na si Eva ay pumitas ng bungang kahoy, narinig ni Adan na yung yabag ni Yahweh sa paraiso. So, sabihin na presensya ng Diyos ay kapiling nila. At nung narinig niya yung yabag, sila ay nagtago dahil sila ay namalayan nila yung sila yung mga hubad. Kaya nga, yung presensya ng Diyos, kailan nawala sa sangkatauhan? Ito'y simula na nagkasala. Kaya nga, pinalayas ang mag-asawa, yung unang babae at lalaki, sa halaman ng Eden, pinalabas sila upang hindi na siya malapitan o ang punong kahoy na nagbibigay ng buhay para hindi na malapitan. Kaya nga sa atin, tayo pala, once na tayo naging makasalanan, tayo nawawalay sa Diyos. So, kailan ba tayo nagkakasala? Hindi tayo nagkakasala pag kasilang. Nagkakasala tayo pag tayo nagmamature na. Alam na natin yung masama at mabuti. Yung mga bata, nasa kanila yung presensya ng Diyos. Hanggat hindi sila nagmamature, sa kanila yung presensya ng Diyos. Kaya nga sa atin, yung dahilan pala ng pagkakawalay natin sa Diyos ay ang kasalanan. So, nakita natin na si Eva at si Adan ay nawalay sa Diyos. Bagamat ang Diyos ay tinutulungan sila sa unang pagkakataon, dinamitan sila, pinrovide sila ng isang lugar din, and then tinulungan din sila.
So, ganun ang Diyos sa atin. Kaya nga, pero yung consequence ng pagsuway natin, hindi yun mababago hanggat hindi ka pumapayag na bayaran ito ng Panginoon sa atin. Kaya yung kasalanan natin pala ang nagiging dahilan kung bakit nagkawalay ang Diyos at ang tao, at ang kasalanan din pala ang dahilan kung bakit hindi niya dinirinig ang ating panalangin. So yung pagiging disobedience, napakalaking dahilan para hindi tayo makarating sa buhay ng walang hanggan. Kung alam natin ang kasalanan nagiging dahilan para tayo ay maparusahan at hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan, so kailangan nating matubos ang ating pagkakasala. So disobedience ang nagiging dahilan din ng isang kasalanan. So mga kapatid, sa susunod nating pag-aralan natin ang solusyon ng Diyos sa kasalanan. Alam natin, lahat tayo parurusahan, wala tayong ligtas. Kasi merong sin of commission, merong sin of omission. Alinman sa dalawa na yan ang nilalabag natin, tayo ay consider na makasalanan. So therefore, ang tao ay subject for condemnation, tayong lahat. Pero ang Diyos ay napakabuti. Gumawa siya ng paraan. At ito yung pag-uusapan natin sa susunod. So, sumainyo ang pagpapala ng ating Diyos at patuloy tayong ingatan niya sa araw-araw, kayong lahat na nakikinig ng salita ng Diyos. At muli, mag-usap tayo sa darating na mga susunod na linggo pa. So, sa Diyos ang kapurihan, nawa ay patuloy natin siyang kilanlin, sundin, at lalo higit sambahin bilang isang Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Mga kapatid, God bless po sa inyong lahat.